Na mga simbahan loy kay bas murag kingkoy ang mga dikos magbuot, ang mga dato magbuot. Nganong dato may magbuot dili mga pastor? Ihali mga membro. Nganong muubi ka ni pastor? Nganong musapit ka ni pastor? Kay si pastor ang manubag sa Ginoo. Uswara ko, si pastor ang manubag sa Ginoo. Ihali, kung si pastor manubag sa Ginoo, dili ka mo magbuot sa simbahan. Kung si pastor ang manubag sa Diyos, dili ka mo magbuot sa church. Kay si pastor may manumag sa Ginoo. Si pastor magbuot sa desisyon sa simbahan. Si pastor ang magbuot sa desisyon sa church. Amen. Amen. Nganong ikaw may magbuot na si pastor may manumag? Hayay, kaya na! Ako basta po, bisan pag may mga panahon, hindi mo kaangay sa desisyon si pastor. Si pastor dapat matuman sa simbahan. Amen. Kung inyo kung di mo muangay na, wapo ko mga nga magwalis yung simbahan. Kay mao ginigingong sa Biblia. Kung di ka mo dawat anak, di po ko magmay, kung di ko ni Bayton. Kay wapo na nga mo magwali ninyo. Maning klaro-klaro ta. Pero wako mo laban ni pastor. Mao ginigingong sa Biblia. Amen. Dili mga dikos magbuot. Right. Na mga simbahan loy kay bas murag kingkoy ang mga dikos magbuot, ang mga dato magbuot. Nganong dato may magbuot dili mga pastor? Hi, hello, good morning. No, ako po si Sanrio. Kamusta kayong lahat? Ang tagal nating hindi nakapag-live, no? Pero bago natin simulan yung ating pagla-live, shoutout po pala sa kuya ko, kay Kuya Ruel Balala, no? Siya ang isa sa mga CFP na laging nandiyan, na nakasupport sa akin, no matter what happened. No, kay Ate Jermeline Honasan Balahadia, no? Ate Jermeline, salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta po sa akin. Talagang bilang ate ko sa simbahan, talagang hindi nyo po rin ako pinababayaan. Isa kayo sa nagpapalakas ng loob ko. Most especially kay Ate Genevieve Orsolino, no? Salamat po, malaki pong tulong ang nagawa nyo sa akin ngayon, no? At alam nyo naman kung ano yung pinagdadaanan ko for today, no? Sa mga kapanalig nating Katoliko dito, no, ipagdasal natin yung ating gobyerno, ang ating Pangulo, ang ating Vice Presidente, ang mga namumuno sa ating bansa. Hindi po madali ang pinagdadaanan ng bawat Pilipino ngayon sa kahirapan ng ating bansa. At talagang pagpasok pa lang ng Enero, talagang naramdaman na natin yung hirap, lalo na't katatapos lang ng bagong taon at ng Pasko. At alam ko na dama nyo rin yung kahirapan natin pagdating sa pinansyal. Lahat ng bilihin ay nagtaas at nagmahal. At wala tayong magawa bilang mga mamamayan dito dahil hindi naman tayo ang may hawak kung paano ibababa o itataas ang presyo ng mga bilihin. So, ang masasuggest ko sa mga kapanalig ko na ipagdasal natin ang ating bansa. Wag na tayong magsilipan o magsisihan kung sino yung mga naupo kasi wala naman din tayong magagawa. Siguro ang pinaka-the best na pwede nating gawin para sa ating bansa ay ipagdasal sila. Na sana maging maayos ang ating gobyerno, sana ngayong 2025 ay maging magaan ang buhay ng bawat isa dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, tumaas ang krimen, ang pagnanakaw, ang prostitusyon, ang suicide, maraming nagugutom ngayon, na ipagdasal natin ang ating bansa. No, wag na nating silipin kung ano man yung mga naging pagkakamali, anomalya o kapalpakan ng mga namumuno sa atin kasi wala naman din yung maidudulot na mabuti sa atin. Ang masasabi ko lang is matuto na lang tayo sigurong bumoto sa susunod kung sino yung tama na dapat mauupo at sana ang iupo natin o ihalal natin na susunod, lalo na't nalalapit na ang eleksyon, ay yung mamumuno na may takot sa Diyos. Yung namumuno na hindi ginagamit ng simbahan, kundi namuno siya para sa simbahan, para ikalat ang kapayapaan at magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat nasasakupan, no, ng uupo sa pwesto. So, ang topic natin ngayon, nag-post ako, no, regarding sa pastor na
nagkaroon ng okasyon patungkol sa Thanksgiving, tapos para siyang galit. Well, hindi ko siya maintindihan kung ano yung sinasabi niya, kasi Bisaya yata yung dialekto niya, no, Bisaya. So, parang ang dating sa akin, nanghihingi siya ng tithes, o yung tinatawag na lagak. Pero parang bad trip yata si Pastor, no? Pastor, wag ka namang ma-bad trip, 'di ba? Kalma-kalma lang tayo. Mahalaga ang tithes. Napakahalaga niyan. Mahalaga ang tithes para maipagpatuloy ang gawaing espiritual, no, ng isang relihiyon. Hindi kasi natin mapupunan yung pangangailangan ng isang simbahan kung hindi rin tayo tutulong bilang mga taong simbahan din. Kaso, ang nagiging pagkakamali lang pagdating sa interpretasyon sa pagbibigay ng lagak o ng abuloy bilang tulong sa simbahan, ang nagiging maling interpretasyon sa ibang tao, hindi na po nila yon sa simbahan binibigay, kundi dun sa mismong founder, na which is nagiging bilyonaryo. Can you imagine? Walang trabaho pero bilyonaryo, 'di ba? Ano yung gusto kong i-point sa inyo? Kung ikaw ay isang pastor at ikaw ay talagang naniniwala na ang Diyos ay mahal niya ang kanyang tao, mahal ng Diyos ang kanyang nasasakupan, mahal ng Diyos ang kanyang nilalang, ano yung dapat mong ikatakot? Bakit kinakailangan mo pang pilitin ang iyong mga kaanib para magbigay ng pera sa'yo? Kung naniniwala ka that God will make a way, and when it seems there'll be no way, no, gagawa ang Diyos ng paraan dun sa pagkakataon na feeling mo wala kang pag-asa, bakit ka matatakot if God is with you? Sa simbahang Katolika, meron din tayong tithes. May tithing tayong tinatawag. Pero never ang Catholic Church nagalit dahil sa tithes. Never nagalit ang mga pare na kayong lahat, mga nagsisimba, dapat ganitong halagang ibigay nyo. Never nagsabi ang Catholic Church na ganitong amount ang ibigay mo para maligtas ka, para matanggap mo ang salvation. Hindi yan gagawin ng Catholic Church. Ang Catholic Church ay humihingi ng tithes ayon sa kalooban ng taong nagsisimba. Dahil ang mga binibigay nating tithes sa simbahan, yan ay dinadala sa mga expenses na ginagamit din natin. Katulad ng ilaw, ng tubig, ng mga guards, ng mga naglilinis sa loob ng simbahan, lalo na't pag ito'y malaki. Diba? Nagbibigay tayo bilang tulong, pero hindi bilang sustento. Iba kasi, yung nagbibigay ka sa simbahan dahil gusto mong tumulong financially, iba naman yung nagbibigay ka kasi parang sustento na. Katulad ng mga kaanib ng INC. Diba? Ang kaanib ng INC, meron silang taunang lagak, buwanang lagak, lagak ng pagsamba, o kung ano pang mga event ng INC, nagbibigay sila ng abuloy. Na which is yun ay required. Meron silang slip o financial slip na pagpapatunay at pagpapatibay na ang bawat perang binibigay mo sa INC ni Felix Manalo ay hindi mo napopostpone. Unlike sa Catholic Church, walang ganon. Diba? Hindi naman tayo hinihingian na magkano yung binigay mo, na every Sunday magbibigay tayo, we are obliged, no, na magbigay ng pera. Unlike sa INC, required. Kasi magkaiba yung pagbibigay sa nagsusustento ka na. Yun ang dapat maging maging idea ng isang tao kapag pagpapasok ka sa isang simbahan. May mga protestante kasi na ang lumalabas sa pagbibigay ng tithes is obligado ka. Obligasyon mo. Kailangan mong magbigay linggo-linggo. Na yun yung mali. Bakit? Walang sinabi si Christ or even ang Old Testament na obligahin ka.
na kinakailangan kada punta mo magbigay ka ng magbigay kahit wala ka. Kaya nga tayong mga Katoliko, hindi lang pera yung binibigay natin, nagbibigay tayo ng pagkain, ng damit, 'di ba? Yung iba nagbibigay ng mga canned goods, bigas, prutas, gulay. Bakit? Bilang pagpapakita na tayo ay tumutulong din sa simbahan. Simbahan ang tinutulungan natin, hindi yung pari mismo. Tinutulungan natin ang komunidad natin bilang mga Katolikong Kristiyano na huwag maging mabigat ang pasanin ng isang pare. Pero ang nangyayari kasi sa ibang mga protestanteng pastor, yung mga inaabuloy na salapi, ibinubulsa. Ang lumalabas, yung pera na ibinibigay ng tao ay hindi sa Diyos napupunta, kundi sa personal na pangangailangan, sa personal na karangyaan, no? Napupunta yon sa mga pastor, kaya sila yumayaman eh. May mga sinasabi pa ang mga pastor na yung mga hindi raw nagbibigay ng tithes ay lalo daw naghihirap. No. Tandaan natin, ang mga apostles ay namatay ng mahirap. Si Christ namatay ng mahirap. Si Mary, si Joseph, namatay ng mahirap. Hindi naman sila namatay ng mayaman. Ang mga early Christian saints, no, namatay ng mahirap. So dahil ba namatay sila ng mahirap? Dahil ba yun sa hindi sila nagbibigay ng tithes? Hindi. Kaya nga 'di ba ang sinasabi, money is the root of evil. Ang pera ang ugat ng kasamaan. Yes, that's true. Bakit? Pag wala kang pera, matututo kang ikalakal ang katawan mo. Pag wala kang pera, matututo kang magnakaw. Pag wala kang pera, pwede kang mag-suicide. Pag wala kang pera, gagawa ka ng easy money na maaring mapunta to sa mortal sin. That is the root of evil, yes. But not all the time. Yung pera rin ay may malaking ambag para makatulong tayo sa kapwa. Ang pera ay ginagamit para mabihisan ang walang damit. Ang pera ginagamit para mabigyan natin ng tulong yung mga nagugutom. Ang pera ginagamit para mapaayos natin ang ating mga tahanan at makatulog ng maayos. Ang pera ay ginagamit din para sa charity, sa pagbibigay ng mga donasyon sa mga cancer patients, sa mga may malulubhang sakit. But nowadays, dahil tayo ay nasa third class na bansa, ang pera sa Pilipinas ay ginagamit sa pansariling interes. At nakakalungkot isipin, itong pansariling interes na to ay ginagamit ng mga protestanteng pastor na nagpapanggap na tupa. Ako, as a Catholic faith defender, never kong ginamit ang simbahan para sa personal kong interes. Never kong ginamit ang simbahan para lang sa popularity, kasi kahit nasabihin nyo na si Sanrio kilala na CFD, wala naman po akong napapala dyan. Kilala ko, yes. Yun lang, kilala ko. At nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos, may mga kaibigan ako na hands-on sa akin. Na kapag dumarating ako sa financial crisis o financial crisis, hindi sila nagdadalawang isip na tulungan ako. Pero hindi po yun libre. Binabayaran ko po yun. No, kung ako po talaga ay kumikita sa ganitong larangan, bakit kailangan kong lumapit sa mga kaibigan ko, no? Shoutout nga pala kay Ate Genevieve Orsolio. Yan, actually, bayaran namin ng ilaw ngayon, no? At talagang hindi ako nakatulog. Umiiyak pa ako kagabi kasi nga, deadline na ngayon. So, thank you kay Ate Genevieve, talagang nandyan na, o Sanrio, kailangan mo ba ng pambayad ng ilaw? Sabi niya, sabi ko, yes ate. O sige ate, next week babayaran ko yan. Kung ako kumikita sa ganito, hindi ako lalapit sa mga kaibigan ko. At kaibigan ko yan at hindi po ako nagnanakaw. Nanghihiram lang ako, no? Ikaklaro ko lang. Kahit yung mga load, salamat kay Ate Jermeline Honasan, sa mga kaibigan kong Katoliko na, Sanrio, mag-live ka, loloadan kita. Hindi po ako kahit kailan nanghingi, maliban na lang sa kilala ko.
ng personal na, oh, kuya, wala akong panluludan mo naman ako kasi gusto ng mga tao marinig ako. Yon, ang hihingi ako sa mga kakilala ko. Pero never ko pong inilimos ang pangangailangan ko para lang maging maginhawa ang buhay ko, no? Ngayon, ang nakakatampo lang sa sistema dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga mamamayang Pilipino, parang papurol ng papurol yata yung mga kokote nyo. Parang papurol ng papurol yung mga utak nyo. Hindi po ba? Can you imagine? May lagakan tuwing linggo. Merong lagakan tuwing banal ng hapunan. Lagakan tuwing may Thanksgiving. Halos lahat may lagak. Hindi na po yun proper. Hindi na po siya appropriate. Bakit? Kasi nagiging sustento na yun eh. Sinusustentuhan na ninyo yung mga founder na buhaya. Kaya sila payaman ng payaman. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, talagang napakahirap ng buhay. At alam naman po natin yan, na dyan na naman kakapit ang mga protestanteng pastor na pipilitin na naman ng mga tao na maglagak at maghandog kahit hindi na kaya ng bulsa ng mga kaanib nila at sadyang nakakaawa. Huwag nating gamitin ang simbahan sa pagpapayaman. Huwag natin gamitin ang simbahan sa personal na pangangailangan ninyo. Alam nyo kung bakit? Ang lahat ng bagay ay may kapalit. Kung sakali man na meron kayong mga nalolokong tao para pagkakitaan ninyo ang pagiging pastor ninyo, ang lahat po yan ay may kapalit. Isa sa karumal-dumal na pagkakasala na napakasama sa paningin ng Panginoon ay yung gamitin mo yung pangalan niya para magpayaman ka. Maaari magkaroon ka na maginhawang buhay, mabili mo ang mga masasarap na pagkain dahil sa panloloko mo sa pagtuturo. Maaari na makabili ka ng magagandang bahay, magagandang kasuotan. Lahat ng mga gusto mo, mabili mo dahil sa panloloko mo sa pagtuturo gamit ang salita ng Diyos, may kapalit yan. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin, lalo na't ang ginagamit mo ay salita ng Diyos, may kapalit. Maaaring magkasakit ka ng maluba, ang anak mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang buong pamilya mo. Maaaring makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa panloloko mo sa tao gamit ang Biblia, pero masisira at masisira ang mga buhay ng mga taong nakapaligid sa inyo. Ang Diyos ay patas humatol, at humahatol ang Diyos ayon sa ating mga gawa. Kung ang pagkakamali at pagkakasala ng isang tao ay hindi naman sinasadya, o kalikasan ng isang tao dahil siya ay mahina, maiintindihan ng Diyos yon. Pero yung gumawa ka ng isang pagkakamali na alam mo na mali at ipinagpapatuloy mo pa, lalo na't ginagamit mo pa ang salita ng Diyos, mag-antay ka sa kahihinatnan ng mga buhay ninyo. Hindi po ako natutuwa sa mga pastor na protestante na sobra kayong umarte, daig nyo pa artista para lang magpayaman. Mali po yung ganon. God gave us strength. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas para magtrabaho. Bakit hindi po kayo magtrabaho ng tatas? Hindi po lahat ng namumuhay sa karangyaan ay pinagpapala. Hindi po porkit mayaman ka ay pinagpapala ka. Maraming mga mayayaman, maraming mga tao na humahawak ng milyong-milyong salapi pero adik, nag-suicide. Kalimitan sa mga Hollywood na mga artista, ano ang buhay ngayon? Pariwara. Isang pagpapakita na may pera ka man at nasa iyo man ang lahat ng ginto sa buong mundo, hindi nangangahulugan na magiging masaya ang pamumuhay mo. Dahil ang sobrang salapi, ang sobrang ganid sa kinang ng ginto, yan ang sisira sa buhay ng bawat tao. Bakit? Dahil ang sobra-sobrang salapi, yan ang nagiging dahilan para malayo ka sa Diyos. Bakit? Hindi mo na siya maiisip na kailangan mo. Bakit ka patatawag sa Diyos?
kaya mo namang resolbahin lahat ng pagdadaanan mo dahil mayaman ka. Kaya nga ang mga mayayaman, yan ang hirap na makapasok sa kingdom of God. Kaya kung titignan nyo, yung mga walang trabaho, yung mga mahihirap, hindi mahirap lapitan. Sila yung magaan na nagbibigay sa atin ng tulong. Pero tignan nyo yung mga mayayaman. Mamatahin kayo mula ulo hanggang talampakan, magmula sa kutis, kung ang damit mo ba ay branded, yung pabango mo, itsura ng buhok. Sila yung mga mapangmata. Bakit? Dahil yung tinatamasa nilang kayamanan ang siyang naging dahilan kung bakit sila naging masama. Kung bakit naging masama ang mga pag-uugali nila. Huwag sana nating gamitin yung salita ng Diyos para pagkakitaan. Huwag sana nating gamitin yung talinong binigay sa atin ng Diyos para magpayaman. Hindi po kayamanan ang magliligtas sa kaluluwa ng tao. And let me remind you this, my fellow Catholic, no? Ipapaalala ko lang po ito sa inyo. Ang karangyaan dito sa mundong ibabaw na ginagalawan natin ay panandalian lang. Pero ang pagswiswimingan nyo sa impyerno ay walang katapusan. Ano ba yung pipiliin natin? Yung nasa mundong ibabaw ka at magiging tapat ka sa bawat kilos at galaw mo para sa Diyos, o habang buhay kang magsiswimming sa apoy ng impyerno? Ngayon, magpakasaya kayong mga pastor kayo. Ngayon, mag-enjoy kayong mga pastor kayo, samantalahin nyo ang kahinaan ng bawat tao sa pagpapayaman. Patas ang Diyos humatol, at ang kanyang hatol sa mga taong hindi kanya ay habang buhay na pagbabayaran yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, mukhang masaya ang mga pastor. Maraming mga Pilipino ngayon ang dumaranas ng kahirapan, at dahil sa kahirapang ito at dahil mayayaman ang mga pastor na ito, sasamantalahin nila ang isang lata ng sardinas at 1 kilong bigas para may maligaw na naman na kaluluwa at umanib sa kanila. Ang pinakamasama na gagawin ng isang tao ay ang pumatay ka ng kaluluwa. Ang pinakamasama na pwedeng maging hatol ng Diyos sa bawat tao ay ang patayin mo ang kaluluwa ng mga tupa ni Kristo. Sa papanong paraan? Ang magturo ka ng kasinungalingan para lang sa personal na interes mo. Yan ang pinakakarumal-dumal na kasalanan. Katulad ni Satanas, nagturo sa mga anghel, siniraan ang Diyos, nagkaroon ng digmaan. Nung natalo yung mga naloko ni Satanas, sila ay ipinatapon dito sa mundo, na which is sila ang dahilan kung bakit may deliverance ministry ang Catholic Church. Mga demonyong tinapon sa mundong ito. Hindi ba yun ang kasalanan eh? Ano bang unang kasalanan? Kasinungalingan. So pag nagtuturo ka ng hindi totoo, sinungaling ka. Wala kang pinagkaiba kay Satanas. Sinisiraan ninyo ang Diyos para lang sa personal nyong interes. Sa papanong paraan? Bakit ba walang pinagkaiba ang mga pastor ng Protestante Sanrio kay Satanas? Bakit? Si Satanas ay nagsinungaling, nagturo, dinaya ang mga anghel na nasa langit para palitan ang trono ng Diyos at siya ay sambahin. Hindi po ba? Kaya nagalit ang Diyos sa kanya nung natalo sa digmaan, di ba? Tignan nyo yung mga pastor. Ang mga pastor na protestante ay nagtuturo ng salita ng Diyos ng mga hindi totoo para ano? Para yumaman. Lahat ng mga bagay, kapag gumagawa ka sa usaping espiritual at ito ay sinasamahan mo ng kabuktutan at personal na interes, hindi po yan magtatagal. Maaaring sa ngayon, nag-e-enjoy kayo sa tinatamasa ninyong yaman dahil sa panloloko ninyo sa mga tao, pero ang lahat ng yan ay may kapalit.
Hindi kayo patatahimikin ng Diyos ang konsensya nyo, ang buong pamilya ninyo pag nanloloko kayo ng tao gamit-gamit ang salita ng Diyos. You have to be real. Ang pagtuturo nasa puso. Yung sinasabi nila sa akin, ikaw Sanrio, yung pagla-live mo, pinagkakakitaan mo. Pero pansin nyo, ang tagal ko nang hindi nagla-live. Pinagkakakitaan ko pala bakit ako natitigil? Bakit ako nawawala sa social media? Bakit ako hinahanap ng tao? Kasi hindi ko siya pinagkakakitaan. At wala rin naman akong napapala. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na kahit ilang beses akong natigil at namahinga sa pagla-live presentation sa inyo, ang Panginoon ay gumagamit ng mga tao para tapikin ako. Sanrio, mag-live ka, loadan kita. Sanrio, Merry Christmas, may ibibigay ako sa iyo. Sa mga ganong pagkakataon, nararamdaman ko, Lord, salamat. Salamat, kasi kahit na wala akong nabibigay sa iyo araw-araw, may mga taong ginagamit ka at sinasabi mo sa akin, Sanrio, ako to. Ako ang kausap mo. Sanrio, para sa iyo to. Ako to. Mag-live ka, magturo ka, mangaral ka. Gamitin mo yung talinong binigay ko sa iyo para sa mga Katolikong naniniwala sa iyo. Kahit na alam ko na mahirap para sa akin. No? So, shoutout kay Kuya Jim B. Bungalos, sa Templar of Truth, kay Mami Ren Yang May, kay Janjan, kay Kuya Regan, kay Cal, at kay Ka Edong. Yan. Hi, hello sa mga ex ko. Charot, ex talaga. So, dapat kapag tayo ay gagawa ng isang bagay, pagdating sa simbahan, gawin yung totoo. Hindi yung tutulong ka, magbibigay ka, kasi may mapapala ka. Hindi yung kay tutulong ako para mapansin ka. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay para lang sabihing mabait ka. No. Kung gagawa ka ng isang bagay na mabuti para sa simbahan, gawin mo ng totoo. Gagawin ko to para sa Diyos. Wala akong pakialam kung anong iisipin ninyo, basta para to sa simbahan. Hindi katulad ng mga pastor dito, katulad ng INC. Ilan ang lagakan ng INC? Ang dami, di ba? Ang dami nilang abuluyan. May mga abuluyang pang banal na hapunan pa yata yung mga, basta ang dami nilang abuluyan. Pero hindi na siya abuluyan eh. Ano nangyayari doon? Sustento. Sumusustento na sila. Hindi na yun kalooban ng Diyos. Hindi na siya masaya doon. Hindi na masaya ang Panginoon na ang bawat tupa na kanyang pinapastulan ay inuobliga at nagsusustento na. Ang Diyos, sinabihan tayo na magbigay, hindi para sa personal nating interes, kundi para tulungan lang natin yung ating mga pare, yung ating simbahan, sa mga pangangailangan pagdating sa usaping espiritual. Hindi naman kaya ng pare magbayad ng ilaw, ng tubig, di ba? Ng guard, ng tagalinis, ng kakainin. Hindi kaya ng pare yun, bakit wala silang sinasahod? So dahil tayo bilang mananampalataya sa ilalim ng simbahang Katolika, ang ginagawa nating pagbibigay ng donasyon ay tulong. Tulong na para hindi na mamblema si Father. Tulong para si Father hindi na mag-isip saan kukuha ng pambayad sa loob ng simbahan dahil pare-pareho tayong nakikinabang dyan. Pag nagsimba ka, mainit, mag-electric fan ka. May mga simbahang may aircon. Hindi po ba? Kapag nagpabinyag, kailangan ng tubig. Naliligo ang mga pare, naliligo ang mga staff. Alangan namang bumaho sila doon. Yung sabong panlaba. Bilang pagtulong na lang natin sa kanila dahil sa kanilang sakripisyo na pamahalaan ang simbahan na iniwan ni Christ. Yun ang tithes. Yun ang abuloy na hindi kinakailangang may price na dapat ang sahod mo, magkano? O 20,000, o akin ang 10% dyan. Magkano ang 10% ng 20,000? Sabihin nating 2,000. O akin yung 2,000. Ganun ba yung sabi ni Christ? Pag sinabing ikapu,
o 10%, yun yung 10% ng pangangailangan mo, depende sa sitwasyon mo. Sabihin natin, kumikita ka ng 20 mil. Ganun ba yun? 10% agad ang kakaltasan? Paano kung meron kang magulang na nagpapakimo? Meron kang kapatid na nasa ospital? May pinag-aaral ka? 10% base sa kakayahan mo. Hindi base sa income mo monthly. Kumbaga, bayaran mo muna lahat ng expenses mo, yung matitira doon, kunin mo 10%. Hindi naman sinabi ng Diyos na lahat ng kinikita mo, 10% monthly, akin, o kada linggo, akin yan. Hindi. Kung ano yung matitira sa'yo, yung 10% nun, yun ang ibigay mo. Kasi hindi naman porket malaki yung sinasahod ng isang tao, 10%, literal, kakaltasan yun. Hindi. Paano yung mga nangungupahan? Paano yung mga nangungupahan, nagpapaaral ng kolehiyo, may mga pasyente sa loob ng bahay? Yung mga nagtatrabaho na kinakailangan gumastos ng pamasahe, ng baon. Paano yun? Yung may mga sinusustentohang magulang, may sinusustentohang pamilya. Kung babawasan pa nila yung kinikita nila monthly ng 10%, paano sila mamumuhay ng maayos? Gugustuhin ba ng Diyos yun? Hindi. Ang sinasabing ikapo, bayaran mo muna lahat ng dapat mong bayaran para hindi mahati yung isip mo. Nagsisimba ka nga dun sa protestante, nagbigay ka ng 10%, ang natira sa'yo halimbawa 8,000, pero problemado ka naman. Paano ko babayaran to? Ito na lang ang natirang pera. Paano ko ibibigay ito sa asawa ko? Ito na lang ang natirang pera. Magugustuhan ba ng Diyos yon? Sa kakabigay natin, tayo ngayon ang nagsasakripisyo, tayo ngayon ang namroblema, at pag namroblema ka sa pera, gagawa ka ng kasalanan. So, sa papaanong paraan, pwedeng mag-prostitute ka, magbenta ka ng laman, magnakaw ka. Bakit? Kasi nabigay mo yung 10% ng sahod mo doon sa mga pastor na yan. Bayaran nyo yung lahat ng inyong mga expenses, yung matitira doon, yun yung 10%. That's why the Catholic Church ay hindi nagsasabi sa atin ng exact amount. Kung magkano yung ibibigay mo. But doon, pagdating sa mga kasal, sa binyag, pagdating sa mga usaping ganyan, na tinatawag nating donasyon at nagbibigay sila ng receipt, yan na lang po ang pinakatulong natin sa ating simbahan. Siguro naman, hindi naman po masama para sa atin, once in a lifetime ka lang naman, bibinyagan. Masakit po ba sa kalooban yun? At kung gusto nyo ng libre, may binyagang bayan. O kung medyo may pera-pera ka naman, at humingi sa iyo ang pare ng ganitong amount, mabigat ba sa loob mo? Isang beses mo lang naman gagawin? Katulad ng kasal. Sasabi nila may bayad ang kasal. Wala pong bayad ang kasal. May kasalang bayan tayo, libre yun. Pero kung medyo social ka, maarte-arte ka, pwede ka magpa-special wedding ceremony dun sa loob ng simbahan. Syempre, gagamit ka ng tubig. Gagamit ka ng ilaw. Alam nga naman hindi umihi yung mga bisita mo. 'Di ba? Gagamit ka ng pwesto. Ang binabayaran doon yung ginagamit natin, even the sacraments, hindi yung sakramento mismo, kundi yung mga gamit. Yun yung binabayaran natin. And aside doon, bilang tulong na rin at pagkakawang gawa, total isang beses lang naman magaganap yan sa buong buhay mo. Bakit mo pa ipagdadamot? Kung hindi mo naman pala kaya, yung ganong mga, yung halimbawa donasyon, kapag tayo ay kukuha ng sacraments na sinasabi nila pagdating sa tithes, meron naman tayong libre. Diba? Sadyang may maaarte lang. Gusto lagyan ng design ng loob ng simbahan. Gustong lagyan ng kolorete, ng bulaklak. Depende sa gusto ng ng kinuha nilang organizer. Pakikialaman nila syempre yung loob ng simbahan. Hindi naman libre yun. Diba? Hindi naman po libre yun. Kailangan lang natin dito is maging open-minded. Kaya kung ikukumpara natin yung tithing ng Protestant sa Catholic Church, ang sa atin, hindi naman tayo inoobliga. Wala tayong weekly tithing. Magsimba ka ng Sunday, tumanggap ka ng sacraments, kung gusto mong magbigay ng tulong o ng donasyon, go. Kung ayaw mo, go. Yung ostya na lang na tinatanggap natin, yung Eucharist,
Libre ba yon? O yung mga nagsisimba, lahat ba yan nagbibigay ng tithes? Hindi. Pero yung tinatanggap nilang Eucharist, hindi libre yung binibili yun ng simbahan. Ilan na nagsisimba every Sunday? Lahat ba nagbibigay ng tithes? Meron bang sinabi ang pare na, o kayong lahat, ibigay nyo to, ganito yung halaga ha, hindi pwedeng piso. Wala. Bakit? Kasi, ang bawat donasyon na binibigay ng mga Katoliko sa ating simbahan, yan ay dinadala sa pangangailangan ng simbahan, hindi sa pagpapayaman ng mga pare. Lahat po ng mga pare, even ang mga madre, ay namatay ng hindi mayaman. Wala po akong nakilala na pare na namatay na sobrang yaman o mayaman. Dahil ang isang pare, kapag yan ay namatay o kapag ang isang pare ay nagretiro na, ang lahat ng meron siya ay isusurrender yan sa simbahan. Dahil ang tinatanggap ng pare ay hindi para sa pagiging pare niya, kundi para sa kanyang simbahan. Ngayon, bakit may mga paring may kotse? Kung titignan nyo naman po, hindi naman pwedeng si Father mag-jeep na kaabito. At alam natin na ang mga pare ay masyadong abala. Mayat maya nagbabiyahe yan, nagpupunta yan sa mga meeting ng mga kaparian kung ano ang magiging plano sa isang simbahan para lalo itong mapabuti at mapaayos. Kawawa naman yung pari natin. Pupunta ron sa meeting, amoy usok na, haggard na. At yung mga yung transpo naman o yung sasakyan na ginagamit ng pare, no, halimbawa kotse, yan naman ay ginagamit sa espiritual. Hindi naman ginagamit sa ginikan yun eh. Hindi naman siya ginagamit para sa party o pumunta sa mga magagarbong piyesta dyan. Ginagamit yon sa mga gustong magpa-house blessing, sa mga gustong magpa-exorcist, sa mga nagpapa-anointing of the sick. Ginagamit yan sa mga meetings. O may kinakailangan ng paring pagmisahan yun, gagamitin yung sasakyan. Kasi most sa mga pari natin nagta-travel. So kinakailangan, meron naman silang maayos na sasakyan para makapunta ng maayos doon sa dapat nilang puntahan. Sinisilip nila ng sinisilip ang mga pare, bakit may kotse? Si Eli Soriano may eroplano. Si Felix Manalo may eroplano. O baka may mga helicopter pa yang mga yan. Kung sa kotse lang naman ang pag-uusapan, kahit kay Father Darwin Gitgano, nakakahiya naman sa kotse ni Daniel Rason. Diba? Kung ibe-base natin ang materials na natatanggap ng pare at sa mga founder ng mga sulpot, aba, ingrown lang ang mga pare. Nasaan ba si Eli Soriano? Hindi nagtapos ng high school. Brazil citizen pa. Can you imagine? Felix Manalo. Anong naggawa ni Felix Manalo? Philippine Arena. Kumpara naman kay Father Darwin. Oh. Sino yon yung Bible scholar ng INC? Hindi si Parba, sino yun yung matanda, yung nakalaban ni yung nagsabi na nagulat si Tomas? Yon, di ba? Yung pastor na yon na pinag-aral pa sa ibang bansa. Kumpara naman sa kung anong meron kay Father Darwin, kumpara naman sa mga pastor ng INC, mas bongga. May pabahay, may pakotse. Si Father Darwin, nung pumunta ako ng Bohol, nawawalan yan. Nauubusan talaga yan. Kasi hindi pwedeng magbulsa si Father Darwin ng pera. Ang batas ng ating simbahan, pagdating sa mga kaparian, lahat ng meron sila, yan ay inire-report sa diocese o sa kung sino ang pamunuan ng nasa Bohol. Isinusurrender yan, sinasabi nila kung magkano income ng simbahan, santo na gamit. Hindi yan pwedeng gamitin pang happy-happy lang. At kung may nakikita man tayo kay Father Darwin na mga masasarap na pagkain,
engrande yung pagkain, may lechon. Hindi po si Father Darwin bumibili nun, yung mga supporters niya. Yung mga supporters niya po ang bumibili nun. Dahil si Father Darwin, kung magkakaroon man niya ng malaking halaga, ibibigay niya yan sa mga pinapaaral niya. Sa mga tumutulong sa kanya para mapagpatuloy ang programa ng punto por punto. Hindi naman libre yun. Maraming pinakakain si Father Darwin araw-araw. Kaya kung meron mang tinatanggap financially si Father Darwin, yun ay napupunta sa mga tao. Hindi po pwedeng bumili si Father Darwin ng lupa at ipapangalan sa kanya. Lahat ng sasakyan na meron si Father Darwin ay hindi pwedeng ipangalan sa kanya. Yan ay ipapangalan sa simbahan. Kaya pag si Father Darwin nag-retired, kung sino man ang papalit sa pwesto niya, kung saan siya nagmimisa, siya ang gagamit ng mga sasakyan na yan. Walang pag-aari si Father Darwin kahit na ano na tinatanggap niya sa mga tao. Dahil pag si Father Darwin nagretiro, yung papalit mismo sa kanya doon sa pwesto kung saan siya naluklok, siya yung magpapatuloy at tatanggap nun. Kaya hindi nyo pwede na sabihin na ang Catholic Church ay namemera-mera lang. Hindi. Wala pong pag-aari ang mga pare na pwede nilang ilagay sa sarili nilang mga pangalan. Dahil lahat po yan ay isinosurrender sa diocese kung saan sila nanunungkulan. Hindi po yun ganon. Hindi katulad sa mga pastor. Katulad nung wish bus. Di ba na, alam niyo yung wish bus, yung mga may singer-singer, nakapangalan yun sa, hindi ko alam kung kay Eli Soriano o kay Daniel Rason. May mga coffee shop ang MCGI, nakapangalan sa kanila. Yung mga kotse, nakapangalan sa kanila. Kay Felix Manalo, yung tinatag niyang INC, kanino nakapangalan? Kay Felix Manalo. Yung mga sasakyan na tinanggap ng mga kaapu-apuan ni Felix Manalo, kanino nakapangalan? Sa mga Manalo. Yung Philippine Arena, kanino nakapangalan? Sa mga Manalo. Ang mga simbahan ng Katoliko, kanino nakapangalan? Sa mga pari ba? Hindi. Yan ay nakarehistro sa Vatican. Kaya nga po hindi tayo rehistrado sa Security and Exchange Commission. Dahil ang bawat simbahan dito sa Pilipinas, yan ay nakapangalan sa Vatican, kung saan nanunungkulan ang Santo Papa, pinaka-leader ng simbahang Katolika. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na tayong mga Katoliko ganid sa pera, na may mera mga kaparian ninyo. Kayong mga kaparian nyo, sobrang uho sa pera, ganito yung ginawa, ganyan yung ginawa. Wrong! Kahit sinong pare tanungin ninyo, kahit mga obispo pa yan, kahit mga kardinal dito sa Pilipinas, tanungin ninyo, yan bang pinagmimisahan ninyo, nakapangalan sa inyo? Yang kotse na yan, nakapangalan ba sa inyo? Yang mga lupa na binibigay donasyon ng mga tao, kanino nakapangalan yan? Sa inyo ba? Hindi. Sa nakapangalan yan lahat? Sa simbahan. Walang pag-aari o walang sino mang pare ang pwedeng mag-ari, donasyon man o bili o kahit na anong ari-arian o material, hindi nila yan pwedeng ipangalan sa sarili nilang pangalan. Dahil sila ay pare, ang katungkulan nila ay maglingkod sa simbahan. At lahat ng mga bagay na tinatanggap ng isang pare, yan ay ibabagsak sa simbahan mismo. Kaya pag namatay ang isang pare, mamamatayan ng walang-wala ni singkong duling. Kaya kung may mga pari man na may maayos na libing, yan ay dahil sa donasyon ng mga tao na nagmamahal sa paring yon. Kung meron tayong nakikita, masarap ang iniinom ni Father Darwin, masarap ang kinakain, masarap yung mga lugar na nakapupuntahan, dahil yan sa suporta at pagmamahal ng mga taong naniniwala kay Father Darwin Gitgano. Hindi na memera si Father Darwin Gitgano, wala siya ni pisong natatanggap dyan. At kung tumatanggap man ng pera si Father Darwin Gitgano, sa dami ng mga Katolikong pinag-aaral, pinakakain at binubuhay ni Father Darwin para magpatuloy sa gawaing simbahan, kulang pa yung perang hawak-hawak niya. Kaya mahal na mahal si Father Darwin ng mga tao. Dahil ang mga tao mismo ang nakakaalam at nakakaramdam kung ano ang ginagawang sakripisyo ni Father Darwin para sa kanyang nasasakupan.
Hindi tayo katulad ng mga protestanteng pastor na manghihingi katulad ni Eli Soriano. Magkano lang naman ang chopper? 20 million. O tagwa 1,000 kayo sa 20 million na kaanib. Makakabili na tayo. Kanino nakapangalan? Eli Soriano. Di ba? Kay Eli Soriano, saan kinuha ni Eli Soriano ang pang Brazil? Sa mga lagak. Yung mga magagarang sasakyan ng mga manalo, kanino nakapangalan yan? Sa INC ba? Hindi, sa pangalan nila. Pero ang bawat sasakyan, ang bawat bagay, tayong mga Katoliko na meron ang mga pare sa simbahan niya nakapangalan. Si Pope Francis, hindi nyo napapansin, ang Catholic Church ay may kakayahang bumili ng eroplano. Pero may sarili ba tayong eroplano? Wala. Anong ginagawa ng mga airlines sa buong mundo? Sila mismo ang nagko-contribute. Pope Francis, pupunta ka ba sa gayitong bansa? Sagot ko na yung travel mo. Pero never bumili ang Vatican ng eroplano para sa Pope na nakaupo. Na ito, bibilin ko tong eroplano para kay Pope Francis. Never. Lahat ng mga galaw ng Pope natin ay dahil sa sponsorship. Sa sponsorship, nung si Pope Benedict XVI ay bumaba bilang pagkasanto papa at pumalit si Pope Francis. Namuhay ba ng marangya si Pope Benedict? Nakita nyo ba sa iba't ibang bansa at nagliwaliw? Nakitaan nyo ba si Pope Benedict XVI nung bumaba sa pagkasanto papa dahil sa kanyang edad? Nakitaan nyo ba siya ng marangyang buhay? Wala. Nasaan siya? Nasa loob siya ng isang silid, nag-aaral at ipinagpapatuloy yung kanyang nasimulan kung paano palalalimin ang pananampalataya ng mga Katolikong kaanib. Gumawa ng mga libro, isa na dyan ang Catechism of the Catholic Church. Meron ba siyang namatay ba siya ng mayaman? Hindi. Nilibing ba siya sa prestigious na libingan? Hindi din. Kung saan nililibing ang mga pope, dun siya nilibing. O, ano lang ba ang pakonsuelo de bobo na natanggap ng ating Santo Papa si Pope Benedict? Doktor. O, di ba? Doktor. Ano pa? Maayos na libing. Malamang, Pope yun. Dapat lang. Dahil naging leader ng simbahan. O, bukod doon, meron ba kayong nabalitaan na bumili si Pope Benedict XVI ng mga lupain para ibigay sa mga kamag-anak, para ibigay sa mga pamilya? Yung mga sasakyan na ginamit ni Pope Benedict XVI, nasaan? Nakapreserve. Sa kanya ba nakapangalan? Hindi. Saan? Sa Vatican. Even our churches here in the Philippines, hindi nakapangalan sa mga pari yan, sa mga simbahan yan, sa Vatican yan. Bakit? Dahil ang dala-dala natin ay ang pananampalataya na kung saan sumibol at lumago lalo sa Roma. Kaya hindi pwede na tayo ay tawaging Protestant, na tawaging sulpot. Because the Catholic churches here in the Philippines, we are not registered in Security and Exchange Commission dahil ang ating mga simbahan sa Pilipinas ay nakarehistro at nakaanib sa simbahan na nag-e-exist sa Rome. Na which is ang Rome ay hindi po yan nagpasakop at hindi rehistrado sa Security and Exchange Commission. Kaya ang lahat ng mga nabibigay nating mga alms, donations, o yung lagak, o yung abuluyan, hindi yan pwedeng iuwi ng pare. Hindi sila pwedeng bumili ng mga material na bagay at nakapangalan sa kanila. Dahil ang bawat bagay na meron ang pare ay pinapaalam yan sa mga diocese. Na eto ang pumasok na pera, may nagdonasyon po ng sasakyan. Kaya pag ang isang pare na tumanggap ng maraming sasakyan, tumanggap ng mga lupa, hindi nila yan pwedeng ipamana sa kamag-anak, sa kapatid, sa magulang. Dahil yung mga lupa na yan, yung kotse na yan, yung anumang bagay na tinatanggap ng isang pare, binigay sa kanya yan dahil isa siyang pare. Dahil siya ay leader ng simbahan natin bilang pare.
Kaya nararapat lang na dahil ikaw ay pare at tumanggap ka ng mga donasyon sa pagiging pari mo, ang makikinabang niyan ay ang simbahan at hindi yung tao na which is pare. Kaya kung tayo ay tumutulong o nagbibigay ng donasyon sa ating simbahan, ang lahat ng yan, simbahan ang nakikinabang. Hindi po pwedeng mambulsa ang pare. Dahil pag ang isang pare ay nahuli at nalaman ng diocese o ng CBCP na ang paring ito ay ginagamit ang pagkapare para sa personal na interes, pwede siyang matiwalag. Doon papasok ang excommunicado o excommunicated. Kaya mahigpit ang ating simbahan pagdating sa pinansyal. Hindi katulad sa mga sinto-sinto na mga kaanib ng mga pastor dito na kayo sinusustentuhan ninyo yung mga pastor ninyo na laway lang ang puhunan. Pinapayaman nyo lang ang mga pastor ninyo na ang puhunan laway lang. Habang kayo nagkakandakuba, nagkakandapagod magtrabaho para sa inyong pamilya. At ang pinakamasakit na parte sa ginagawa ninyo, kayong mga protestanteng kaanib, kahit milyon pa ang ibigay ninyo sa inyong pastor, hindi valid na simbahan ni Kristo ang tinutulungan nyo. Ang tunay na kaligtasan pagdating sa pagbibigay ng tithes o ng donasyon ay dapat ikaw ay nagpapasakop sa simbahan mismo ni Kristo. At ang simbahan mismo ni Kristo na kanyang itinatag ay dapat ninyong suriin sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kasaysayan. Magmula sa Jerusalem, inilipat sa bayan ng Roma hanggang sa napunta ng Espanya at ang mga Espanyol dinala ang kanilang pananampalataya mula sa bayan ng Roma na napunta sa Pilipinas na siyang nag-convert na ang Pilipinas noon ay dating bayang pagano na ngayon ay bayan ng Kristiyanong Katoliko, walang iba kundi ang Catholic Church, the Roman Catholic Church. Kaya ang lahat ng aming pagbibigay ng donasyon o tulong sa loob ng aming simbahan, maging sa kapwa Katoliko o maging sa ibang CFD, ang lahat ng tulong na ibinibigay ng mga tao para sa kanila ay ginagamit sa gawaing simbahan. Kaya nga po wala kaming bayad. Hindi po kami binabayaran ng simbahan. Ang lahat ng materyales, libro, at kung paano uunawain ang bawat aral na aming nababasa ay sa sarili naming kakayahan yon at sa tulong at grasya na lang din ng Diyos. Pero wala ni pisong binibigay at sumusuporta sa aming mga pare. Maliban na nga lang kung ang isang CFD ay sakop ng isang organization, ayon, maaaring tinutulungan sila ng mga pare. Pero yung mga katulad ko na independent, hindi po ako sakop ng organization, ng any Catholic organizations, hindi po ako taong simbahan. Yung mga katulad ko na mga nagbo-vlog, na hindi naman kami sakop ng mga diocese at wala kaming org na Catholic, sarili po naming pera yan. Pero sa ibang CFD, maaaring nandoon yung suporta. Bakit? Maaaring may pamilya, may anak. Hindi naman pwede silang magsaliksik, mag-aral at mag-full-time pagdating sa aral ng simbahan kung may mga anak silang kailangan pakainin. Di ba? Meron sila, kung halimbawa nangungupahan din sila, kinakailangan yung i-provide. At dahil sa ibang mga Katoliko na nagdanais maging mahusay at magaling pagdating sa aral ng ating simbahan, tinutulungan nila yung kanilang mga hinahangaan. Hindi para parangyain yung buhay, kundi para matugunan kung ano man yung kailangang bayaran nung iniidolo nila dahil sa sobrang abala sa pagsasaliksik sa aral na itinuturo nila sa mga tao. Kaya, hindi po lahat ng CFD ay may natatanggap. Kung meron mang nagre-react dito, bakit ang ibang CFD, imposibleng walang natatanggap yan. Kung meron man po na natatanggap sila, yun ay dahil sa suporta ng mga nagmamahal sa kanilang pare at nagmamahal sa kanilang mga taga-subaybay. Kaya ako bilang isang CFD, nagsasabi pinakikinabangan ko to, no. Wala po sa akin sumusuportang pare.
Wala po sa sumusuportang bishops. Wala pong sumusuporta sa aking simbahan dahil isa po akong independent. Marami po sa aking nanonood, mga pare, sakristan, may obispo, nanonood. Pero yung treatment, katulad sa ginagawa sa mga talagang taong simbahan, hindi ko po yun nararanasan. Dahil lahat po ng pagsasaliksik ko, ng pag-aaral ko, at ng pagla-live ko ngayon, ay libre ko po yang ibinibigay sa mga tao. Ang Facebook account ko, maging ang YouTube channel ko, which is Sanrio TV, hindi po yan nakamonetize. Kahit sabihin natin may almost 6,000 na akong subscribers, hindi ko po yan iminomonetize. Bakit? Dahil yan ang pinakadonasyon ko na lang sa simbahan na Lord, imbis na pagkakitaan ko to, sa'yo ko na lang po yan ini-offer. Kaya lahat po ng mga ginagawa ko para sa tao, libre ko po yung ibinibigay. Kasi yun lang ang pwede kong maibigay sa Diyos. Dahil hindi naman ako kasing yaman ng ibang mga tao. At ang tangi ko lang maibibigay sa Diyos ay yung suklian, yung talinong binigay niya sa akin. Yung gamitin ko, yung talinong binigay niya sa akin para sa kanyang pangalan. No? Kaya sana tayong mga Katoliko, kapag meron tayong nai-encounter na mga sulpot o isa sa pamilya natin ay sulpot, lagi natin i-remind sa kanila na ang pagbibigay ng tulong at suporta sa isang simbahan ay daayon dapat sa mismong tatag ni Kristo. Dahil mawawala ng halaga ang pagtulong nila sa isang simbahan kung ang tinutulungan nilang simbahan ay pekeng simbahan at hindi tatag ng Panginoong Hesukristo na nagsimula sa bayan ng Jerusalem, inilipat sa bayan ng Roma, dinala sa bayan ng Espanya, ang mga Espanyol dinalang pananampalataya nila sa Pilipinas, na which is ang Pilipinas ay dating bayang pagano, na ngayon ay Kristiyanong bayan na tanging Catholic Church lamang ang nakapagpa-convert. Wala pa pong Protestant sa Pilipinas, may Catholic Church na pong kaanib sa ating bansa. So once again, ako po si Sanrio na nag-iiwan po sa inyo ng isang kataga. Aanib na lang tayo sa isang simbahan, doon na tayo sa tatag ni Kristo. Huwag po tayong magpadaya sa mga naririnig nating sa mga pastor, pero hindi naman sila otorisado na ipangalaganap ang aral ni Kristo na nagsimula sa bayan pa ng Jerusalem. So yun lang po, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Salamat po!